Good morning mga boss. Pasensya na kayo sa tsura ko. Parang haggard. Lagi akong haggard. Pupunta naman ako sa farm ngayon kasi mayroon akong gagawin. Emergency. So, nawalan ng tubig yung mga empleyado doon. 3 araw na raw. So ngayon ang gagawin ko, bibili na ako ng motor. I-upgrade ko na yung motor nila doon kasi maliit. Kaya siguro madaling masira. Kasi napersado yung motor nila. So gagawin ko, bibili ako ng motor. Tatasan ko na lang ng HP. So ayun, tapos diretso na ako doon. So ito yung binili ko mga boss. Ayan. Bali 1.5 horsepower na Samnan. Magandang klase siya, made in Italy. So sana matapos ko bago mag alas 5 kasi lockdown dito, may curfew hour. So babrasuhin natin para matapos kaagad. So madali na lang siguro yun. Bababa ko lang muna yung mga gamit. Mas bali ito yung papalitan natin. So maliit lang siya, 0.5 horsepower lang. So maliit talaga. Persado siya, so kailangan palitan natin ng bago. So gagawin kong 1 and 1/2 yung motor, 1 and 1/2 HP. So bali pati itong papalitan ko na rin to. Itong pressure switch niya, automatic pressure switch. Papalitan ko na rin. Ayan na mga boss. Ito yung bagong pressure switch mga boss. Bagong pressure switch to. So bali ito, dito na natin lalagay. Hindi naman na kailangan mag-tiplon kasi mayroon ng rubber to eh. So ipapasok na lang natin ng mabuti. Pero mamaya na lang. Unahin muna natin to. So, kabit naman na natin yung pressure sets mga boss. Okay. Tatlong box. Nah, rubber.
Ito na mga boss. Ito na kakabit natin. Means what the other Philippine Yamani. Bali. Maybe you go with that palace. They tell no other how to here live. Without water, how to live. 3 days, Wafi Tarwesh. Then go toilet. Shaga. How can you go hamam, Wafi? Water mabi. Wafi water. Ayun. Let's break that way. Yeah. Then kulo drama. Yes, sabi ho. Kalbay nes mami sugul hina. Sawala la. Lasong syukol. Sugul. Lagi mo di min kalam wagul mami sugul mami sugul. Ay mga boss, balik kabit na natin yung supply niya. So ito na lang mga boss. So ayan mga boss, bali ang pagkabit nito. Bali yung power, ito power na nakalagay, pupunta dun mismo sa supply, sa ilaw, ay sa kuryente. So sa line 1 saka line 2. So dito yan, papunta dun sa breaker. Ito yung papunta sa breaker, ito yung power na nakalagay dito. Bali dito na tayo mag-install supply. So bali ito mga boss, i-connect na natin to dito sa automatic pressure switch. Bali doon pupunta naman sa supply. Bali ito yung line 1 at saka line 2. Ito yun naman yung power na papunta dito sa automatic switch. So i-connect na natin. Sakar sa? Sakar? Yes. Sure? Mami sakar. Mungkin na namot. Sakar. Mami mo tanda ko sa paisa ni Min sugul. Lagi man ta mo jud. Niloloko ko yung kasama ko rito. Sabi ko baka naka-open yung supply. Mamamatay ako dito, wala na kay maintenance ka ako. Tawa siya eh. So, pag nagwa-wiring pala kayo mga boss, siguraduhin nyo na yung power supply is naka-off. Kasi may tubig, tapos mayroong may kuryente, so napakadelikado yan. So ingat-ingat sa pag-i-install ng power supply, dapat safety lagi. So kagaya niyan, tumatagal ako dito sa Guantes po.
So ito mga boss, ito yung pump. Ibig sabihin, itong wire na to na pump, papunta dito sa pump mismo. Ayan, dito yan. Magkukunik yung dalawang yan. So ikukunik na natin. Ay mga boss, tapos na natin ikabit. So ngayon magtitesting na tayo. Buksan na natin yung mga power supply ngayon. Ay itong yung supply ng tubig. Para malaman natin kung may leak or wala. So far wala naman mga boss. So ayun mga boss, bali start na natin. So ayun, ma-under na siya. So hintayin na lang natin siya makasipsip ng tubig. Kasi mayroon pa mayroon pa yung hangin sa loob. So ibig sabihin, hindi pa siya solid na tubig yung sinisipsip niya. Galay pa. Ayun, nawak ko. Oy! Ayan na mga boss, pumasok na! Ay mga boss, bali ito yung float valve switch. So itong float valve switch, ikakabit din natin. Ayan mga boss, bali na-sit ko na siya. Ngayon, itong wire na to, papunta yun dun sa tangke. Ito yung float valve switch. Pagka hinata ko to, mamamatay dapat yung motor. So ito yung mga boss. Ayan, namatay siya. Namatay yung motor. So ibig sabihin, wala ng tubig itong tangke. Bali ito yung purpose nito. Pagka nawala ng tubig ito, aandar yung motor sa baba. Tapos ito, mamamatay. So ibababa ko ito mga boss. Automatic na aandar yung motor. So yun ang purpose ng float valve switch. Ito naman yung pressure valve. Automatic pressure valve. Ito yun. So okay na mga boss. Set up na lahat. So kailangan makauwi tayo bago mag alas 4:30. Ulitin ko ulit, itong wire na to napapunta doon sa float valve switch. Ito yung dumiretso doon sa tangke. So kung paano siya mapagana, bali itong isang line niya pumunta doon sa switch, sa mismong supply ng kuryente. Tapos yung isa naman na line, pumunta mismo doon sa automatic switch. Tapos yung isang linya na pumunta dito sa pressure switch, ay sa automatic pressure switch, dumiretso na yan doon sa mismong switch din. So ganyan siya. Parang ano lang din, parang sa normal switch lang. So ayan mga boss. Pero itong ground na wala na to. Hindi ko na siya kinabit. Wala na siyang okay lang yan, normal lang yan, hindi na siya kakabit. So ngayon, titip na natin para hindi siya kalat. Kaya kung napapansin nyo mga boss, bali siya, malakas na siya ngayon. Hindi kagaya dati, pirsado, hindi siya mainit mga boss, ayan. Hindi kagaya dati yung maliit, kaya madaling siyang nasunog kasi maliit, pirsado. 0.5 horsepower lang, kaya madaling siyang uminit. Kailangan mga boss, yung mga nagkakabit talaga ng motor is marunong. Kailangan marunong din sila mag-estimate kung ilang bilya yung susuplayan, kung ilang horsepower yung ikakabit para hindi mag-back job. So ayan mga boss, bali tapos na tayo. So ayan, gumagana na yung motor. Happy na yung mga tao sa baba kasi 3 araw na wala silang tubig.
Yung mga CR nila talagang naglilimahid. Ewan ko, pasensya na po kayo sa sa word na naglilimahid. Pero yun po yung totoo, 3 araw po kasi. So ngayon, okay na to. Babalikan ko to after 2 days para i-double check ko naman siya. Para follow up check up. So ganun yun, pag nag-install ako ng mga gamit, nilalagyan ko ng schedule. Tapos babalikan ko siya para ma-check siya kung condition ba o may problema. Para at least under warranty pa rin, maibalik natin doon sa pinagbilhan natin na kumpanya, na showroom. Ayun mga boss, bali okay na to. Gagawin ko dito para hindi siya expose sa araw, lalagyan ko ng cover para pag umulan hindi siya mababasa. Pag umainit ng mainit, hindi siya direct sa initan. So ayan, ingatan din natin mga gamit kasi mahal, mahirap gumastos ng gumastos. Kaya dapat mayroon din tayong concern sa kumpanya pinagtatrabahuan natin para tumagal pa tayo lalo sa kumpanya. So ayun mga boss, dito ko na po tatapusin at maraming salamat po sa panunod. Doon sa mga bago lang sa channel ko, huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na upload ko pa. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Paalam!